Depends on my mood. Sagot ni siya na may kalabuan. Sinabi ng lalaki, kung ayaw mo kong palayain, hindi ko sasabihin ng totoo. Okay, kung hindi mo sasabihin, ibibigay kita sa mga pulis at sila ang mag-iimbestiga sa'yo. Sagot ni Sean, matigas sa kanyang desisyon na tawagan ng pulisya. Sa hindi malamang dahilan, tila natakot ang lalaki sa posibilidad na makatawag ng mga pulis na Sean, kaya sa huli, inamin niya ang totoo. Si Feliz Rojas ang nag-utos sa akin. Feliz Rojas? Inulit niya siya ng pangalan at tumingin kay Rebecca. Ang kapatid mo. Bahagyang nagulat si Rebecca, ngunit nanatiling malamig ang ekspresyon niya. Huwag mo sabihin yan. Hindi kami tunay na magkapatid. Napangiti si Sean at muling tinanong ang lalaki. Bakit kayo pinadala dito ni Feliz? Kamakailan determinado si Mr. Rojas na makipagdiborsyo sa kanya. 2 beses na silang nagharap sa korte at nagdesisyon na ang hukom na ipagkaloob ang diborsyo. Ayaw ni Feliz na makipaghiwalay. Iniisip niyang si Rebecca. Si Miss Revo ang dahilan ng lahat ng ito. Kaya gusto niya takutin si Miss Revo at pilitin siyang lumayo kay Mr. Rojas. Yun lang ba? Tanong ni Sean. Banayad ang tono ng kanyang boses, ngunit sa kung anong dahilan, nakakapangilabot to. Nanginginig ang puso ng lalaki at mahina niyang sinabi. Yun lang, binigyan ako ni Feliz ng 100,000 para takutin si Miss Revo. Wala akong lakas ng loob na gawin pang iba. Sa huli tinawagan ni siya ng mga pulis at pinaaresto ang lalaki. Matapos maayos ang lahat, bumalik si Sean sa sasakyan. Si Rebecca ay nakaupo sa loob, naghihintay sa kanya. Nakayukong mga mata nito at tila malamig ang ekspresyon. Hinubad ni siya ng kanyang Amerikano at pinatong ito sa mga balikat ni Rebecca. Lumingon sa Rebecca at tumingin sa kanya. Tapos na ang lahat, sabi ni Sean. Wanted siya, tinawagan mong pulis kaya may ambag ka rin. Sabi ng pulis, bibigyan ka raw nila ng reward bilang mabuting mamamayan. Napakunot ang noon ni Rebecca. Ambag mo rin yon. Bagamat sinabi ng lalaki na gusto lang nitong takutin siya kung wala si Sean, sino bang makakapagsabi kung paano siya tatakutin ito? Baka bugbugin pa siya nito. Sa huli tinignan niya si Sean na taus-pusong nagpasalamat. Salamat sa'yo. Bahagyang itinaas ni Sean ang kanyang kilay. Salamat? Sumikat ba ang araw sa kanluran ngayon? Naalala pa pala ni Miss Rebecca kung paano magpasalamat sa akin. Agad na naglaho ang pasasalamat ni Rebecca. Napabuntong hininga siya at sinabing, pwede ka bang magseryoso? Ngumiti si Sean saka pinaandar ang sasakyan. Hindi ba't gusto mo lang na maging masaya? Tahimik na nagpatuloy ang biyahe. Ang isa ay nakatutok sa pagmamaneho habang ang isa naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Pagpasok ng sasakyan sa garahe ng kanilang tirahan, biglang nagsalita si Sean. Kanina, hindi kita pinapayagang bigyan ng gamot si Calden dahil siya lang ang nag-iisa nating anak. Napatigil si Rebecca at tinignan siya. Ipinarada ni Sean ang sasakyan saka siya seryosong tinitigan. Si Calden lang ang anak natin. Ayoko may mangyaring masama sa kanya. Kung wala kang oras, ako na mismo magdadala sa kanya sa ospital. Sandali lang naman yun. Mabilis na sumagot sa Rebecca. Mahalaga rin sa akin si Calden, hindi niya yun ginawa dahil wala siyang pakialam kay Calden kung hindi dahil nakita niyang maayos naman ang bata at ayaw niyang laging dalhin ito sa ospital. Tumango si Sean. Alam ko, mahal na mahal mo si Calden, pero para sa akin hindi ko kayang tiisin ang kahit na anong panganib para sa kanya. Rebecca, may mga pagkakamali akong nagawa noon kaya nauwi tayo sa ganitong sitwasyon. Pati na rin ang bata. Ngayon, natututunan ko na ang leksyon ko. Ayoko na may mangyari pang masama sa inyo, lalo na sa kanya. Bahagyang kumirot ang puso ni Rebecca. Ilang beses na niya sinabi sa sarili na dapat manatiling kalmado, pero hindi niya magawa. Matapos ang ilang saglit ng katahimikan, sinabi niya, "Tara na, kumain na tayo." Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at bumaba. Sumunod si Sean sa kanya. Sa mga habang hakbang, sumabay siya kay Rebecca sa elevator. Tahimik siyang tumayo sa tabi nito saka muling nagsalita. Naintindihan mo ba ang sinabi ko kanina? Hindi ko sinasadya na inisin ka. Ginawa ko yon dahil mahalaga sa akin si Calden. Tumango si Rebecca. Alam ko, nasa loob sila ng elevator at sa wakas wala nang matinding tensyon sa pagitan nila. Kung gusto mong ihatid siya, ihatid mo na lang. Sabi ni Rebecca sa lalaki, ikaw ang ama niya.
Hindi ko pinipigilan si Calden na lumapit sa'yo at hindi ko rin pipigilan ang pagmamahal mo sa kanya. Umaasa sa Rebecca na manatiling malusog si Calden, bahagyang ngumiti si Sean. Kung ganun, sumama ka sa akin sa follow-up check-up niya sa makalawa. Titingnan ko kung libre ako. Sagot ni Rebecca, bagamat hindi to direktang pagsang-ayon, sapat na para mapasaya si Sean. Mas naging maayos ang pakikitungo nito sa kanya ngayong gabi. Pagka-uwi nila nadatnan nila si Calden na nakaupo sa sofa, naghihintay sa kanila. Pagkakita sa kanilang dalawa, dali-daling bumaba si Calden mula sa sofa at tumakbo sabay yakap sa kanila at nagtanong, "Bakit kayo ginabi na uwi?" Napatingin si Rebecca sa orasan. "Lagpas 8:00 na, may inasikaso lang ako anak. Kumain ka na ba?" "Hindi pa," sagot nito na nakasimangot. "Bakit hindi ka pa kumain?" tanong ni Rebecca. Sumagot si Ate Wen na nakatayo sa gilid. "Ang batang makulit na ito ay naghihintay sa inyong dalawa at ayaw pang kumain nang hindi kayo kasama." Lumambot ang puso ni Rebecca matapos marinig yun. Lumapit siya para buhatin si Calden pero naunahan siya ni Sean. Binuhat nitong bata at sinabing, "May mabuting bagay na ginawa ang mommy mo ngayong gabi." Napakunot ang noo ni Calden. "Anong mabuting bagay?" Tumulong siya sa mga pulis na mahuli ang isang pugante. At sabi ng mga pulis, bibigyan daw siya ng reward bilang pasasalamat. Lumiwanag ang mga mata ni Calden nang marinig ito. Tumingin siya kay Rebecca na may paghanga. "Mommy, totoo ba yon?" Napabuntong hiningal lang sa Rebecca. Talagang binidapay ni Sean sa kanilang anak. Si Sean naman talagang may ginawa, siya lang ang tumawag sa pulis. Pero biglang napunta sa kanya ang kredito. Dahil tinanong siya ni Calden, tumango na lang siya at mainang sumagot. "Hmm?" Nagmamalaking tumingin si Calden kay Sean. "Daddy, ano nangyari? Ikwento mo ba sa akin?" "Pwede naman pero gutom na tayo. Kumain na muna tayo bago tayo magkwentuhan." Sagot ni Sean habang buhat si Calden papunta sa hapagkainan. Tumalikod ang bata at tinawag si Rebecca. "Mami, halika na rin. Maghuhugas lang ako ng kamay." Sagot ni Rebecca bago siya tumungo sa banyo. Pagbalik niya mula sa banyo, nakita niya nakaupo si Sean sa hapagkainan. Tinuturuan si Calden kung paano kainin ang baked snails. Ang mainit na dilaw na ilaw ay bumabalot sa kanyang mukha na nagpapatingkat sa perpekto at matikas niyang mga pisngi. Hawak niya mga gamit sa pagkain. Mahinahong nagpapaliwanag habang nakatingin sa bata, may kaakit-akit na anyo na tila ba isang perpektong ama. Biglang naalala ni Rebecca kung paano nito hinarap ang kriminal kanina. Sa totoo lang, mahusay si Sean sa pakipaglaban. Tumayo siya sa ilalim ng ilaw at biglang natahimik. Maya-maya tinawag siya ni Calden. "Mommy, bakit ka nakatayo dyan na parang tulala? Kakain na tayo." Bumalik sa wisyo si Rebecca at nagtagpo ang mga mata nila ni Sean sa kung anong dahilan ang kayamangging mga mata ni Sean ay puno ng lambing. Biglang hindi nagawang salubungin ni Rebecca ang tingin iyon. Agad siyang umiwas ng tingin at umupo sa tabi ni Calden. "Mommy, tinuruan lang ako ni Daddy kung paano kainin ng baked snails." Masiglang sabi ni Calden bago itong putahe si Ate Wen na nagluto. Nakikikain si Ate Wen pero nakaupo siya ng medyo malayo. Napatingin siya at saka nagsalita. "Lahat ng bagong sangkap ay pina-airlift pa ni Sir. May foie gras at wagyu beef din. Ipiprito ko yan para sa inyo bukas." Napatingin si Rebecca kay Sean. "Bakit ka nagpapadala ng pagkain dito?" Ngumiti si Sean sa kanya. "Hindi naman ako pwedeng laging kumain at uminom dito ng libre, hindi ba?" Pagkatapos, nilagay niya sa harap ni Rebecca ang isang plato ng baked snails na inihanda na niya. Saka dinagdagan to ng tinadtad na parsley. "Tikman mo, masarap yan." Kung sa ibang pagkakataon lang siguradong tatanggihan niya na ito kaagad. Pero ngayong gabi marahil dahil tinulungan siya ni Sean, naisip niya na hindi siya dapat maging masyadong walang utang na loob. Kaya imbis na tumanggi, mahinahon siyang nagsabing, "Salamat," at saka yumuko upang kumain. Ngumiti si Sean. Dahil hindi tinanggihan ni Rebecca ang inaalok niyang pagkain ngayon. Napangiti rin si Calden habang tinatakpan ng bibig niya ng kanyang maliit na kamay. Matapos ang hapunan, umupo si Sean sa sofa at sinimulang ikwento kay Calden kung paano nila hinarap ang kriminal kanina. Siyempre hindi niya ito ginawang sobrang nakakatakot. Sa halip sinabi niyang napansin ni Rebecca na may kakaiba sa lalaki kaya palihim tong tumawag sa pulis. Maya-maya nakumpirma ng mga pulis ng lalaking yun na isang puganteng kriminal. Pinuri ni Sean si Rebecca, sinabing napakalakas ng loob nito at napakatalino na parang inilarawan siya bilang isang bayani. Hindi na kinaya ni Rebecca ang sobrang papuri sa kanya.
Pakiramdam niya ay masyado siyang ginagawang perpekto sa kwento. Tumayo siya at nagpaalam. Mag-usap muna kayong mag-ama dyan. Maliligo lang ako. Pumasok siya sa banyo sa kanyang kwarto. Paglabas niya, nadatnan niyang magkasamang nanonood ng History Channel ang mag-ama. Habang may nakapatong na kumot sa mga hita dahil malamig, nakaupo sila sa sofa. Napakainit ng tagpong iyon. Sobrang payapa at nakakapagbagbag damdamin. Saglit na natulala si Rebecca. Biglang parang ayaw na niyang pumasok sa kwarto, sa halip lumapit siya at umupo sa tabi nila. Lumingon si Sean kay Rebecca. Suot niyang isang kulay dilaw na nightgown na lalong nagpatingkad sa kanyang mapuputing binti. Ang kanyang ganda ay parang isang pinong pintura, banayad ngunit kaakit-akit. Matagal tong tinitigan ni Sean at nang makita niyang umupo ito, nagtanong siya, "Bakit ka nandito?" "Nanonood ng History Channel kasama si Calden." Sagot ni Rebecca habang inaayos ang sarili sa sofa. May hawak na unan para maging komportable. "Mommy, nanonood ako ng history." Sabay hilig ni Calden sa dibdib ni Rebecca. Niyakap ni Rebecca ang bata at silang dalaway magkatabing nanood. Parehong naaliw sa palabas sa screen. Si Sean ay nasa tabi lang nila. Dahil malapit si Rebecca kay Calden, natural lamang na magkalapit din silang dalawa ni Sean. Sa bawat paglingon ni Sean, tanaw niya ang maganda nitong mukha sa gilid. Ang bahagyang amoy ng sabon mula sa buhok ni Rebecca ay lumulutang sa hangin. Nagbibigay na hindi maipaliwanag na pakaramdam ng kapayapaan at kasiyahan sa kanya. Dahan-dahan, unti-unting bumigat ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, nakatulog siya, nakasandal ang ulo kay Calden. Tumingala si Calden sa ina at sinabing, "Mommy, tulog na si Daddy, nakasandal siya sa akin." Napatingin si Rebecca at nakita niyang mahimbing na natutulog si Sean. Nakapikit ang mga mata at may bahagyang kalmadong ekspresyon. Nag-aalala siyang baka madaganan nito ang bata kaya dahan-dahan niyang tinulak ang balikat ni Sean upang mailipat ito sa kabilang side ng sofa. Lumipat to ng pwesto at muling nakatulog. Nang makita ang oras, halos alas 10 na, sinabi ni Rebecca, "Anak, gabi na, kailangan mo nang matulog." Tumango ang bata, halatang inaantok na rin. Habang kinukusot ang mga mata, humalik ito sa kanya. Naiwan si Sean na tulog pa rin sa sofa. Lumapit si Rebecca upang gisingin ito, ngunit kahit na tinapik niya na ito ng ilang beses hindi ito nagising. Napansin niyang bahagyang nanginginig to sa lamig, kaya sa halip na gisingin, kinuha niya ang isang manipis na kumot at maingat tong itinaklob sa lalaki bago siya bumalik sa kanyang silid upang matulog. Kinabukasan, pagmulat ng mata ni Sean, nadatnan niyang nakaupo si Calden sa sahig, nakasquat sa harapan niya at nakatitig sa kanya, gamit ang malalaki at maitim nitong mga mata. "Anak, anong ginagawa mo dito?" Pinatong ni Sean ng kamay sa kanyang noo at marahang hinaplos ang kanyang mga mata. Tinatanggal niya ang kanyang antok. Niyakap ni Calden ang maliit niyang katawan at sinabing, "Daddy, natulog ka sa bahay namin kagabi. Alam mo ba yon?" Napatingin si Sean sa tabi niya at nakita ang nakatuping kumot. Totoo nga, hindi siya pinalayas na Rebecca kagabi. Medyo nagulat siya. "Ikaw bang nagtaklob sa akin ng kumot kagabi?" Tanong niya kay Calden. Umiling ang bata. "Hindi ako, magkakasama tayong nanood ng TV kagabi. Tapos nakatulog ka. Pinatulog na ako ni Mommy sa kwarto. Kayo na lang dalawang naiwan sa sala." Kumikinang ang mga mata ni Sean. Kinikilig siya na malamang kinumutan siya ni Rebecca. Ibig sabihin siyang nagtaklob sa akin ng kumot. "Mukhang siya nga." Sagot ng bata. Dahan-dahang ngumiti si Sean at may bahagyang liwanag sa kasiyahan sa kanyang mga mata. Mukhang nag-aalala pa rin siya sa akin. Nang pakiramdam inaalagaan ni napakasarap at pakiramdam niya napakasaya niya. "Daddy, nililigawan mo ba si Mommy ngayon?" Biglang tanong ni Calden sa kanya. Tumaas ang kilay ni Sean. "Bakit mo nasabi yan? Napansin ko medyo makapal ng mukha mo kamakailan. Araw-araw ka na lang nandito sa bahay namin at ayaw mo nang umalis." Naiiling na sabi ng bata. "Hindi ka ba nahihiya kay Mommy na pumupunta ka dito at kumakain? Itong batang to, manang-mana sa ina." Napatingin si Sean sa anak ng may bahagyang inis. "Anong makapalang mukha? Ikaw anak kita. At ang mommy mo naman ang asawa ko, hindi ba normal lang na kasama ko kayo?" Agad na tumutol si Calden. "Si mommy hindi mo asawa," napailing si Sean sa kanang salita. "Baka sa kalaunan, magiging asawa ko na ulit siya." Narinig to ni Rebecca. Na bagong labas lang sa kwarto, tumitig siya kay Sean at malamig na sinabing, "Sean, huwag kang magsabi ng kung ano-ano kay Calden." Sabay na lumingon na mag-ama sa kanya. Nakatayo si Rebecca sa may pintuan, suot ang kanyang manipis na kulay dilaw na nightgown at bahagyang gusot ang mahaba niyang buhok. "Magandang umaga, Mommy." Masayang bati ni Calden sa kanya.
Nagpakita rin ng mapang-akit ng ngiti si Sean at kasawal na bumati. Good morning, pero hindi pinansin ni Rebecca si Sean. Ramdam niyang pagkapit ng plema sa kanyang lalamunan kaya dumiretso siya sa kusina at nagsali ng isang tasa ng mainit na tubig. Napansin ni Sean ang paraan ng pagkahawak niya sa kanyang lalamunan at ang paus niyang boses. Sinundan niya ito papunta sa kusina. Nagtanong, masakit bang lalamunan mo? Nilalagnat ka ba kagabi? Hindi, sagot ni Rebecca at patuloy na umiinom ng mainit na tubig. Kinuha ni Sean ang tasa mula sa kanya. May pulot ba kayo dito sa bahay? Kapag masakit ang lalamunan mo, mas mabuting uminom ng pulot at kalamansi para lumambot ang plema sa lalamunan mo. Ayos lang ako. Pareho lang naman ang mainit na tubig. Sinubukan niyang kunin muli ang tasa pero hindi nito ibinigay ni Sean. Determinado siyang timplahan ito ng honey water. Agad niya nakita ang garapon sa ilalim ng kitchen counter at kinuha to. Naiinis na sa Rebecca sa abala. Kaya lumapit siya at inagaw ang tasa sa kamay ni Sean. Hindi niya inasahang mawawalan siya ng balanse at muntik nang bumagsak sa center island ng kusina. Isang malakit matigas na kamay ang humawak sa kanyang bewang at hinila siya palapit sa katawan nito. Mag-ingat ka, bulong ni Sean sa kanya. Niyakap siya nito at agad nitong narinig niyang malakas at matatag nitong tibok ng puso, ang lakas ng kabog. Namula biglang mukha niya. Bitawan mo ko, pero hindi siya binitawan ni Sean. Ang sarap sa pakaramdam na mayakap kita, bulong nito. Mas lalong namula sa Rebecca. Hindi kita pinayakap, bitawan mo ko. Pero hindi ko kayang bitawan ka. Sagot nito na tila naglalambing at masinigpitan pang pagkakayakap sa kanyang bewang. Nanigas ang likod niya sa inis. Sean, ngumiti ito. Bakit? Niligtas kita at hindi ka nahulog. Hindi ba pwedeng yakapin man lang kita bilang gantimpala? Hindi ka man lang nagpasalamat sa kabutihan ko. Laging may palusot itong si Sean. Hindi alam ni Rebecca kung paano sasagot. Nakayakap to sa kanya at parang wala na siyang masabi. Pero bago pa niya maisip kung paano makakawala, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa pinto. OMG! Kala na nangyari sa mommy at daddy mo? Gulat na tanong ni Sarah. Nanlaki ang mga mata ni Rebecca. Agad siyang lumingon at nakita si Calden na kasama sina Sarah at Lloyd. Sa may pintuan ng kusina, tatlo silang nakatayo doon at parang nanonood na isang palabas. Sumagot si Calden na nakibit-balikat. Ewan ko rin. Sa loob ng kusina magkayakap pa rin sina Sean at Rebecca. Nahuli silang dalawa sa akto. Nakita nitong galit na galit siya kaya tama siyang binitawan nito. Sinamantala ni Rebecca ang pagkakataon at sinuntok ang lalaki. Naramdaman ni siya ng sakit ngunit hindi siya nainis. Tumayo siya at inayos ang medyo gustot niyang damit. Uwi na muna ako para maglinis ng katawan. Pagkasabi noon, lumabas siya ng apartment at bumalik sa sarili niyang bahay. Hindi lumingon si Sarah kay Rebecca hanggang sa tuluyang mawala sa paningin niya si Sean. Sinabi nito sa kanya nung nakaraan na hindi naliligaw si Sean dito, subalit taliwas yun sa kanyang nakikita. Iisipin ng mga kasama niya na guilty siya at may nangyayari talaga sa pagitan nila ni Sean. Nakakain ka na ba ng almusal? Hindi pa. Tugon ni Sarah na tila ba? Tinitignan na magkukwento siya. Pumunta ka dito nang hindi ka pa nag-aalmusal? Nagtatakang tanong ni Rebecca. Bakit? Sumagot si Sarah. Oo, sinabi ni Lloyd na gusto niyang makipaglaro kay Calden kaya dinala ko siya dito. Iniisip ko may pagkain ka naman dito kaya hindi na ako kumain sa daan. Dito na lang ako kakain. Nagduda si Rebecca sa sinabi ni Sarah lalo nang makita niyang may dala itong maleta at nilagay yun sa tabi. Gayunpaman dahil naroon ang dalawang bata, hindi na siya nag-usisa kaya't sinabi niyang, dalhin mo ng mga bata sa dining para makakain, maliligo lang ako saglit. Sige, pagsang-ayon ni Sarah, nakahanda ng almusal. Kaya't dinala ni Sarah ang dalawang bata sa hapag upang kumain. Nagtagal ng 15 minuto si Rebecca sa banyo para magsipilyo, maligo at magpalit ng damit. Paglabas niya, si Sarah na lang ang natira sa hapagkainan. Umiinom ito ng gatas, mukhang kalmado ngunit halatang may iniisip. Nakatingin ito sa kung saan na para bang may bumabagabag dito. Nasaan mga bata? Tanong niya habang papalapit sa kaibigan. Sumagot si Sarah. Dinala sila ni Ate Wen sa Sky Garden sa ika-4 na palapag para maglaro ng basketball. Hinila niyang isang upuan para kay Rebecca. Naritong malilinis na pinggan, dinala ito ni Ate Wen kanina. Kumain ka na. Tumango si Rebecca, naupo, kumuha ng plato at kinuwang isang pirasa ng roasted beef pie upang kainin. Bakit ka pumunta dito ngayon? Tanong niya nang walang gaanong emosyon habang kumakain. Sa ganitong mga sitwasyon kapag tinatanong ang matalik na kaibigan
Tungkol sa kanyang pinagdadaanan, dapat magmukha siyang kalmado. Ayaw niyang makadagdag pa sa isipin ni Sarah na nagpapanik siya kung may magiging problema to. Pinunasan ni Sarah ng gatas ang baso ni Rebecca bago sumagot. Ayaw ni Zephyr sa batang dinadala ko. Malungkot ang tinig ni Sarah habang sinasabi yon. Ha? Napahinto si Rebecca sa pagkain at tumingin sa kanya. Bakit? Umuwi siya at pinag-isipan to. Sabi niya, ayaw niyang malagay ako sa panganib tulad ng dati. Kaya ayaw niya sa batang ito. Yumuko si Sarah, halatang may lungkot sa kanyang muka. Tulad noon ay mas nais niyang mawalang anak namin kaysa mapahamak ako. Hindi alam ni Rebecca kung anong sasabihin sa kaibigan. Nauunawaan niya si Zephyr dahil asawa nito si Sarah. Ngunit naunawaan din niya si Sarah dahil isa rin itong siyang ina. Noon ngang 6 na taon nang nakalipas, muntik nang mamatay si Sarah at napunta pa siya sa ICU. Kaya normal lang na mag-alala si Zephyr para sa kanya. Sarah, ikaw ano bang gusto mo? Gusto mo bang ipagpatuloy ang pagbubuntis mo? Tanong ni Rebecca. Alam mo naman ang kondisyon mo, ikaw ang kailangan magdesisyon. Mahinang sumagot si Sarah. Malaki na si Lloyd, iniisip ko mas maganda siguro kung may kapatid siyang kasama. Gusto kong ituloy, ang aking baby girl. Alam mo nung babae? Nakakunot ang noon ng tanong ni Rebecca. Pakiramdam ko lang, ngumiti si Sarah habang hinahaplos ang tiyan niya. Gusto ko talaga ng anak na babae. Ang cute-cute nila, maalaga, maganda at pwede kong bihisa ng magagarang damit. Kitang-kita sa mukha niyang saya, ang excitement sa kanyang hinaharap. Pero alam na Rebecca na hindi siya maaring magbigay ng payo sa ganitong sitwasyon. Kailangan itong pag-usapan ng mag-asawa, hindi makakatulong ang advice ng kung sino-sino. So ano na ngayon, gusto mo mang bata pero ayaw ni Zephyr. Nag-away kayo tapos tumakbo ka papunta dito, tanong ni Rebecca sa kaibigan. Ganun talaga siyang magsalita, direct to the point. Medyo hindi lang naging maayos ang usapan namin kahapon pero hindi naman kami nag-away. Nagpunta siya sa Davao City para sa isang business trip ngayong araw. Ayaw ko lang maiwan sa bahay kaya dinala ko si Lloyd dito. Paliwanag ni Sarah. Ilang araw siyang mawawala, tanong ni Rebecca sa kaibigan. Baka mamayang gabi pa siya bumalik, tugon nito. Di kapag umuwi siya at nalaman niyang wala ka sa bahay, hindi na siya mag-aalala. Nakakunot ang noon ni Rebecca. Dahil hindi niya maunawaan ang naisipahiwatig ni Sarah. Hayaan mo siyang mag-alala, siya naman ang naging walang puso. Sinabi niyang ayaw niya sa anak namin, tama bang sabihin niyo ng isang ama sa kanyang hindi pa naisisilang na anak? Kung hindi natin siya bibigyan ng leksyon, hindi niya malalaman ang takot. Ramdam ang galit sa mga binitawang salita nito, napailing si Rebecca at sinaway siya. Buntis ka ngayon, dapat masaya ka palagi. Siyempre masaya ako, wala namang dahilan para malungkot ako. Saka pagkatapos kitang makausap, pakaramdam ko, gumaan ang loob ko. Gumiti si Sarah at inalalayan ang kanyang baba gamit ang kanyang mga kamay. Sakto, weekends naman ngayon. Bakit hindi tayo maghanap ng resort para makapaglaro ng dalawang bata? Parang nakakamiss ding mamasyal. Ano sa palagay mo? Saglit na nag-isip si Rebecca bago sumagot. Pero may follow-up check-up si Calden sa linggo. Di Lunes na lang kayo magpa-check up. Hindi naman siguro malaking issue kung isang araw lang ang pagpapaliban, hindi ba? Nagniningning ang mga mata ni Sarah habang namamalimos ng pagsang-ayon mula sa kanya. Sa huli pumayag si Rebecca, lalo nang makita niyang hindi maganda ang mood ni Sarah. Sige, ayusin na natin ang gamit ng dalawang bata. Aalis na tayo. Dahil buntis si Sarah, pinili niya magtungo sa Fatima Resort, isang resort malapit sa dagat sa Cavite. May swimming pool itong konektado mismo sa baybayin. Ang mga ayaw lumangoy ay maaaring magpahinga sa tabing dagat, habang ang mga gusto maglaro sa tubig lalo ng mga bata ay maaaring magtampisaw sa mababaw na pool. Bukod dito merong mga palabas doon at isang malaking shopping mall, kaya't perpekto to para sa isang nakaka-relax na bakasyon. Matapos nilang ayusin ang mga gamit, bawat isa ay may hinihilang maliit na maleta. Kasama ng bata at si Ate Wen, lumabas sila ng bahay. Maingay at masaya. Sa hindi inaasahang pagkakataon na salubong nila si Shana palis na para pumasok sa trabaho. Napansin niyang dala nilang mga bagahe kaya bahagyang tumaas ang kanyang kilay. Saan kayo pupunta? Masayang sumagot si Calden. Daddy, isasama kami ni Mommy sa Fatima Resort para maglaro. Habang pinipindot na Rebecca ang pindutan ng elevator, bigla siyang napatigil at napangiwi. Naku, sa isip niya, bakit hindi ko kagad tinakpan ang bibig ng batang ito? Ang batang ito sobrang daldal. Nasabi na kay Sarah ang kanilang destinasyon.
Bago pa niya napigilan, wala na siyang nagawa kung hindi bumaling sa lalaki. Diretsong bumagsak ang tingin ni Sean sa maleta ni Rebecca. Mag-out of town kayo ngayon? Hindi ba may follow-up check-up si Calden bukas? Walang emosyon sa boses ni Rebecca nang sumagot. Oh, nakalimutan ko sabihin sa'yo, nagbagong plano namin. Lunes ng follow-up check-up ni Calden. Hindi mo na kailangang ihatid siya at ako na lang magdadala sa kanya. Tatawagan ko rin si Dr. Lopez mamaya. Nang marinig ni siya ng pangalan Dr. Lopez, biglang lumamig ang kanyang mga mata. Napasinghal siya. Ayaw mo lang akong sumama, no? May iba kang balak. Anong balak? Anong pinagsasabi nito? Pinagdududahan ba siya ng lalaking ito? Iniisip ba nitong gusto niyang makita si Sander? Parang tanga talagang mag-isip si Sean kung maaari lang gusto ng tirisin ni Rebecca si Sean sa inis. Pero dahil may mga bata, pinili niyang pigilan ang sarili. Pinababa niyang boses ngunit malamig ang tono niya. Mr. Mendez, pakiusap lang, tandaan mo na ex-husband na lang kita. Kung sino man ang gusto kong makita, wala kang pakialam. At isa pa, mag-ingat ka sa sinasabi mo sa harap ng mga bata. Ano bang pinapalabas mo sa harap ng maraming tao na nanlalalaki ako? Matalim ang tingin ni Sean, ngunit ibinabari niya ang kanyang boses. Gusto mo lang talagang makita yung lalaking si Sander, ano? Sa labas, may magkasundo silang nagbubulungan pero sa totoo lang, may tensyon sa pagitan nila. Walang nakakahalata, hindi halata sa kanilang mga muka ang tunay na pinag-uusapan nila. Napansin ni Lloyd ang eksena at bumulong kay Calden. Parang okay naman ang relasyon ng mga magulang mo, nagbubulungan pa sila. Tumingin si Calden sa kanyang mga magulang at ngumiti. Nagliligawan sila, nasa tabi lang nila si Sarah, narinig niyang usapan at nagpatingin kay Calden na mukhang tuwang-tuwa. Dumating ng elevator kaya tinawag sila ni Ate Wen. Miss Rebecca, nandito ng elevator. Pasok na, sagot ni Rebecca. Pagkapasok, hinarap niya si Sean at may di na sinabing, kung sino man ang gusto kong makita, desisyon ko yon, wala kang karapatang makialam. Tungkol naman sa follow-up check-up ni Calden, sa Lunes ay sinabi ko lang ito sa'yo. Hindi ko to pinagpapaalam. Goodbye. Pagkasabi nun, diretsong pumasok si Rebecca sa elevator. Naghihintay ang buong grupo sa loob. Nasa unahan si Rebecca at habang bumababa ang elevator, tinitigan niya si Sean sa labas. Malamlam ang tingin niya, walang bakas ng emosyon. Nanatiling walang expression sa Rebecca habang unti-unting bumababa ang elevator. Unti-unting napawi ang emosyon sa mga mata ni Sean. Parang usok na naglalaho. Tanghali na nang dumating sila sa Villa Fatima sa Cavite. Dinala ni na Rebecca at Sarah ang kanilang mga bagahe sa hotel suite. Pinili nilang isang presidential suite na may maraming kwarto. Matapos nilang ayusin ang mga gamit, nagtungo sila sa restaurant upang kumain ng tanghalian. Pagkatapos kumain, sabik na sabik ang mga bata na maligo sa swimming pool. Kaya inihatid sila ni Ate Wen habang sina Rebecca at Sarah naman ay umakyat sa ikalawang palapag ng hotel para magpa-full body spa. Habang nagpapalit ng damit, biglang may naisip sa Rebecca. Kaya tinanong niya, Bes, pwede ka bang magpaspa habang buntis? Hindi naman ako magpapamasahe, sagot ni Sarah. Habang inaayos ang tali ng kanyang pajama. Magpapalinis lang ako ng muka, sayang naman ang free spa ng hotel. Kaya bakit hindi? Tama ka rin naman, nakangiting sabi ni Rebecca. Pakinabangan natin habang walang bayad. Magkahawak sila sa mga bewang yang lumabas ng dressing room nang biglang tanungin siya ni Sarah. Ano na bang nangyayari sa inyo ni Sean? Medyo lumambot pang relasyon niyo? Hindi, diretsong sagot ni Rebecca. Wala akong balak na makipagrelasyon sa kahit na sino. Pero sabi ni Calden, hinahabol ka raw ni Sean ngayon. Naguguluhang tanong ni Sarah. Oo, totoo yon, hinahabol niya ako. Pero ayoko nang lumingon. Bakit? Nakakunot pero may lungkot ang kanyang mga mata. Kapag napagdesisyon ng isang bagay, bakit kailangan lumingon pa? Para saan? Para masaktan ulit? Para sa kanya kapag tapos na, mas mabuting magpatuloy sa buhay kaysa magduda kung babalikan pa ang nakaraan. Hindi ba mas mabuti ang magiging malaya at masaya araw-araw? Bakit kailangan danasin ang sakit ng pag-ibig? Tahimik na napaisip si Sarah bago tumango. Tama ka naman, pero totoo ba yung sinasabi mo? Tahimik na tumingin si Rebecca sa koridor, malalim at mahinahon ang kanyang mga mata. Kahit may panghihinayang, kaya ko namang kontrolin ang sarili ko. Alam mo, maraming bagay sa pag-ibig ang nauulit lang. Minsan pinipili na lang ng tao na tapusin ito dahil ayaw na niya magbalik sa parehong sakit. Paano kung magbago siya? Tanong ni Sarah sa kanya, sandaling natahimik si Rebecca bago ngumiti.
Kung magbago siya, kailangan ko ba siyang tanggapin? Nung ayaw niyang ibigay sa akin ang pagmamahal niya, basta na lang niya itong kinuha at ako ang nasaktan. Ngayon kung gusto niya akong mahalin at magbago, kailangan ko bang tanggapin ang lahat ng iyon? Wala akong sariling desisyon, kailangan ko lang ba siyang sundin? Hindi lahat ng kayang ibigay ay dapat ibigay. Nagpakatotoong sinabi niya. Tumango si Sarah matapos marinig ang kanyang litanya. Walang mali dyan, ang pag-ibig ay dapat dalawahan, hindi isang panig lang ang lumalaban. 3:00 ng hapon matapos ang spa. Maliwanag pa rin ang araw kaya nagdesisyon silang puntahan ng mga bata sa swimming pool. Ngunit habang dumaraan sila sa hardin sa unang palapag, napansin nilang ilang matangkad at pamilyar na figura. Sina Sean at Zephyr, parehong nakasuot ng black at white na sportswear, ay nakatayo sa malayo kasama sina Mr. Jomar at Ethan. Sa postura at itsura nila, para silang mga artistang hindi sinasadyang naligaw sa pangkaraniwang mundo. Sarah, malamig at malalim ang tingin ni Zephyr nang tawagin niya si Sarah. Nanigas ang likod ni Sarah nang makita ito. Tahimik niyang tinanong si Rebecca. Bakit nandito siya? Malamang si Sean na nagsabi sa kanya. Sagot ni Rebecca sabay silip kay Sean. Tahimik siyang tinitigan nito. Walang bahid ng pagsisisi sa gwapong muka. Napasingkit ang mga mata ni Rebecca, tinitigan nito ng mas matalim. Ngumiti lang si Sean sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Zephyr. Halatang gusto niya kausapin si Sarah. Pero hindi to pinansin ni Sarah at kagad nang umiwas ang babae. Pagod ako. Ikaw nang pumunta sa mga bata. Akit na ako sa kwarto para matulog. Mahinahong sabi niya kay Rebecca saka tumalilis palayo bago pa siya mapigilan ni Zephyr. Sarah, habang nakangiting hinahabol ni Zephyr si Sarah, nanatili namang nakatayo sa Rebecca. Pinagmamasdan silang dalawa nang mawala ang mga to sa kanyang paningin. Agad siyang bumaling kay siya na tinitigan to ng matalim. Ang dalawang assistant ay nanatiling nasa gilid, hindi nagtangkang makialam sa kanilang mga boss. Ang babae talaga, ang hirap espilingin kaya ayaw ko magseryoso. Sabay tatak ni Ethan.